Mahalaga ang ating partisipasyon. Tayong mga senior ay hindi lang basta't tagamasid sa eleksyon. Kailangan natin kumilos at siyempre alamin ang ating karapatan. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ayos yung ating pensyon, healthcare system, benepisyo at proteksyon laban sa age discrimination. Huwag natin itong sayangin. Mahalaga ang ating partisipasyon. Tayong mga senior ay hindi lang basta't tagamasid sa eleksyon. Kailangan natin kumilos at siyempre alamin ang ating karapatan. Kapag mga ka-senior, siyempre pinag-aaralan natin, ano ba itong ating kakaharapin sa buhay? Ngayong nandito na tayo sa senior years para mas maaliwalas at may seguridad tayo. At dahil napakahalaga ng ating representasyon sa gobyerno, makakasama natin ngayon ang isang taong tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng ating mga senior citizens. Isa siyang masigasig na pagtaguyod ng ating mga karapatan at pangunahing nagsusulong ng mga batas para sa kapakanan ng mga senior citizens tulad ng inyong lingkod. Ang kinatawan ng Senior Citizens Party List sa Kongreso, ang ultimate senior at ang aking kaibigan. Walang iba kundi si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes. Magandang araw, Kong Ompong, at maraming salamat sa pag-unlock sa aming imbitasyon. Unang tanong ko sa inyo, para sa ating mga manonood na hindi pa ganong kapamilyar, maaari nyo po bang ibahagi kung anong pangunahing adhikain nyo at ng Senior Citizens Party List at bakit mahalaga ang representasyon na ito sa Kongreso? Bago lahat, magandang umaga sa iyo, Manong Jo, at sa mga nakasubaybay sa iyong programa. Ang ating pangunahing adhikain para sa mga senior citizens ay mabigyan sila ng maipaglaban natin ang kanilang karapatan, kapakanan, at mabigyan natin ng proteksyon ng ating mga nakatatandang sektor. Yun ang ating pinakapangunahing adhikain. Lalo na ngayon, very vulnerable sila. Oo, ngayon. At una-una, financially, medyo mahirap ang buhay ngayon. Oo. Saka, yung mga problema nila, yung pambili ng gamot. Ramdam na marami. Tayo ng mga batas na makakatulong sa kanila. Kong Ompong, isa sa sinasabing pinakamalaking hamon ng ating mga senior citizens ay yung kakulangan, sinabi na ninyo, no, na pinansyal, na suporta. Balita po namin, may sinusulong ka at ng iyong party list na pagtaas sa social pension para sa indigent senior citizens o yung mahihirap na mga kababayan nating mga senior citizen. Pwede ho nyo ba paliwanag kung ano ang layunin nitong panukalang ito at paano ito makakatulong sa mga seniors na nangangailangan ng ayuda? Actually, ang una nating naisa batas ay ang pagtaas nga ng social pension ng ating mga senior citizens na from mula 500 piso na ngayon ay 1,000 na. So, yan ay limitado yung nabibigyan. Kaya sinulong natin yung Universal Pension Act na nagnanais na bigyan lahat ang senior citizens ng buwan ng pensyon. Kasi alam mo naman, limitado sa 12 million na senior citizens. Ang nabibigyan lamang ay meron lamang 4 na milyon. Pero paano naman yung 8 milyon? So gusto nyo palawakin yun? Yun ang ating isinulong na batas na ngayon ay nasa Kongreso na sana at tayo ay umaasa pa rin na bibigyan ng pansin ng ating mga senador. So hindi pa rin kayo bumibitaw dun sa inyong adhikain? Ito'y hindi matapos ngayon, pagpapatuloy natin ang laban sa susunod na Kongreso. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin
nakakamit ang matagal ng minimiti ng ating mga senior citizens. So magandang balita ho yan, no? Mga kapwa ko seniors. Sa kasalukuyan, Kong Ompong, hindi lahat ng senior citizen ay sakop ng social pension. At mayroon po ba kayong mga hakbang para tuluyang palawakin yung tinatawag na coverage at mas maraming senior pa yung makinabang? Marami bukod sa universal pension, sa mga gastusing medical, ay sinusulong natin yung libreng dialysis sa mga senior citizens. Libreng vaccination. At libreng medical check-up taon-taon. At meron tayong nakasalang na panukalang batas, yung annual medical check-up ng ating mga seniors. Alalay sa kanilang pangangailangan medical. Yung hindi kayang magpagamot. Ayan, total na nabanggit mo na yung kalusugan pa na natin. Ano naman ang hakbang na ginagawa ng Senior Citizens Party List upang una mapadali yung access sa libreng gamot? Binanggit nyo na yung check-up. Ano pa yung ibang mga serbisyong pangkalusugan ang meron tayo at iniisip pa ninyong kailangan pang gawin pag kayo ay pinalad na muling mabalik sa Kongreso? Actually, ang isa nating sinusulong ngayon, yung medical, maraming na-hospital na senior citizens na nahihirapan pampa-hospital. Kaya meron tayong serbisyo, yung tinatawag nating MAIP. Nagbibigay tayo ng guarantee letter sa mga senior citizens na tapos ang pambayad sa ospital. Guarantee letter yun. At marami pa tayong mga binabalak. Kaya sana makabalik tayo sa sumunod na Kongreso para lahat ng dapat magawa natin ay magawa natin para sa mga senior. At itong MAIP na to, hindi lamang senior citizens ang ating tinutulungan. Tinutulungan natin kahit kabata. Kasi alam naman natin na yung mga bata, sino ba naman problema? Hindi mga lolo't lola. So bilang alay na rin sa kanilang financial na pangangailangan pagdating sa ospital. Alam mo ninyo, tama yan sinabi nyo. Kasi ako, 10 years ago, nung ako'y naging 51 years old, sabi ko, kailan kaya ako magsisenior? Ito na ako ngayon, 61. Parang dumaan lang yung panahon. At yung anak ko ay isang manggagamot at sa pagkakaalam ko, ito ay naririnig ko na rin, NISTA. At ngayon nga, ipinalad tayo magkaroon ng radio program Kong Ompong. Isa sa malaking suliranin ay yung kakulangan ng tinatawag na geriatric doctor. So yung mga doktor para sa matatanda, no? At gayon din yung pasilidad. Meron po ba tayong isinusulong na panukala o programa para matugunan ito? Actually, meron tayong naisampa sa Senado, itong Geriatric Act natin. Ito ay, ang layunin nito ay makapagpatayo ng mga ospital espesyalisado sa mga karamdaman ng mga senior citizen. Ang bawat region, magpapatayo tayo ng ospital kasi alam mo naman ang ating mga senior citizens ay medyo mahaba ang gamutan niya. Kailangan natin ng mga geriatric doctors. Sa totoo lang sa mga hearing na nagawa namin, meron lang tayong 100 geriatric doctor sa buong Pilipinas. Naku, kulang na kulang. Kulang, kaya yun ang ating susulong. Sa batas natin yung geriatric act. Para yung mga senior citizens natin, alam mo naman, may mga sakit na dementia. Ay kailangan ng mga doktor niya. Dinaanan po ng aming pamilya niyan, Kong Ompong, at napakahirap. Kaya nga, nabanggit ko na rin ito, ako bilang isang anak, sinalubong ko din po yung pangangailangan niya ng aking mga magulang, ng aking ama at ng aking ina. At ngayon nga ako mismo ay senior citizen na. Siguro bilang huling tanong ko po sa inyo, ano pa ho ba yung, kumbaga hindi nyo pa nagagawa na gusto pa ninyong gawin sakalang para rin kayong mabalik sa Kongreso? Marami tayong plano. Nandyan yung magkaroon ng sangguniang
magkaroon tayo ng parte sa bawat sanggunian. Sangguniang barangay, Parang yung sa kabataan, ano? sangguniang pambayan, sangguniang panlalawigan. Ito'y nakapattern sa kabataan, yung sangguniang kabataan. Kasi ako'y naniniwala na mahalagang mas eksperyensado tayo mga nakakatanda sa mga bata. Bakit sila merong representasyon sa bawat sanggunian? Dapat meron din tayo. So ito, Kong Ompong, maraming salamat sa pagpapaunlak niyo sa ating initial episode. Bilang pangwakas, ano po yung gusto ninyong sabihin na mensahe sa ating mga kapwa? Ako sinasabi ko ng kapwa kasi ako mismo senior citizen na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Gayon din sa online, no? Ano ang inyong pangako sa kanila bilang kinatawan ng senior citizen sa Kongreso? Nasa inyong pagkakataon. Actually, talaga ang pangako ko sa mga senior citizens na mga nakakausap ko ay pagpatuloy ang pakikipaglaban para sa mga kapakanan at karapatan ng mga senior citizens para mabigyan ng proteksyon ang ating mga nakakatandang sektor. Ang hindi ko lang po kayang ipangako ay yung pangako tayo ng mga material na bagay na hindi ko po kaya ipangako yan. Ang may papangako ko lang yung paggawa ko ng batas para sa ating mga senior citizens para sa kanilang kapakanan. Para ang buhay nila ay hindi ay medyo maging maginhawa, maging maganda, para hindi po sila yung ngayon may edad na ay nakakalimutan na natin. Ipaglalaban po natin ang kanilang karapatan. Maraming salamat po, Kong Ompong. Narinig po ninyo ang Senior Citizens Party List Representative sa Kongreso, Congressman Ompong Ordanes. Maraming salamat po. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!